Hello mga kapatid ko sa Panginoon, mapagpalang gabi po at tayo muli ay gagamitin ng Panginoon bilang tagapamagitan at ating mapagbulay-bulayan ang kanyang salita. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you sa another night, Panginoon, na aming mapagbubulay-bulayan ng iyong salita. We pray, O God, na ikaw siyang manguna, ikaw siyang maging sentro, Panginoon, ng iyong gawain, Panginoon, sa gabing ito. And dalangin ko, O God, na itago mo po ako sa iyong banal na likuran, ikaw siyang magsalita sa pamamagitan ng bibig na to, Panginoon, maging sa mga puso ng bawat lingkod mo na makikinig ng iyong salita. Holy Spirit, take full control in Jesus' name. Amen and amen. Hello po. Ang ating pag-uusapan po sa gabing ito ay, alam ko pong kilala po ninyo siya dahil isa po siya sa sikat na karakter sa Bible at walang iba kundi si Hannah. Sino po ba si Hannah? Ang kwento po natin ay matatagpuan po siya sa 1 Samuel chapter 1. Si Hannah po ay kilala bilang prayerful. Isang babaeng pinagkalooban ng Diyos ng anak dahil sa kanyang matinding pananalangin. Isang babaeng buong pusong nagtiwala sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang mga kinaharap at pinagdaanang pagsubok, siya ay patuloy na nag-surrender, nag-submit sa Panginoon. At tulad po ni Hannah, we also face difficult challenges and difficult season in life. But being diligent in seeking God in prayer will guide, uplift, and encourage us to move forward in faith. And may mga circumstances din po tayo sa buhay na hindi ito yung inaasahan po natin na outcome. Amen. But God wants us to continue to pray. Amen. With courage, with boldness, and expectation. So, ano nga po ba yung matututunan natin sa buhay ni Hannah? Amen? Ang isa po sa matututunan po natin ay ang kanyang pagiging persistent sa panalangin. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng persistent? Persistent means not giving up. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, Hannah persistently prayed to God. Even she was mocked by yung asawa po ng kanyang, yung isang asawa po ng kanyang asawa. Amen. Magulo, di ba? Kahit na nirebuke po siya ni Eli, sinabihan po siya na nababaliw or lasing. Amen. She kept on praying to the Lord. Just like Hannah, for how many years, she never stopped praying. She never stopped praying to God to give her a child. Amen. Every day po siyang nananalangin sa Diyos. She consistently prayed and waited until dumating po yung araw na kanyang pinakahihintay. Kaya mga kapatid ko po sa Panginoon, ano yung pinapanalangin natin? Tayo po ba ipasuko na? Dahil parang nakakapagod maghintay kasi parang walang nangyayari, tama? Yes po, madaling sumuko or huminto sa pananalangin or maniwala sa Panginoon na lalo na kapag hindi nasunod or hindi nangyari yung kagustuhan po natin or yung inaasahan natin na magiging outcome. Tama, ang daling sumuko. But God telling us tonight that just continue to pray persistently to God and trust His way and plan. Gaya po ni Hannah, hindi siya sumuko sa kabila ng kanyang mga kinaharap na pagsubok. And also, she is a promise keeper. Makikita po natin sa verse 11 na sinabi po niya sa Panginoon na kapag siya'y pinagkalooban ng anak, ay ihahandog niya ito sa Panginoon at habang buhay itong nakalaan para sa kanya. Makikita po natin na grabe po siya kung manalangin at hindi rin po niya nakalimutan yung pangako niya sa Panginoon. Ayun po, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay may pinangako or may binitawang salita sa Panginoon na halimbawa, Lord, kapag nakuha ko po yung ganitong bagay, maglilingkod na po ako sa iyo. Lord, kapag sinagot na po niya ako, Lord, maglilingkod po kaming dalawa, kasama po siya, maglilingkod po kami sa iyo, na Lord, kapag nakuha ko po yung scholarship na to, mag-aaral po ako ng mabuti, Lord, magpapakapay na po ako kapag
dumating na po yung araw na yun, naway kapag dumating po yung araw na yun, yung pinakahinihintay po nating araw, naway hindi po natin makalimutan yung mga binitawan nating salita. Gaya po ni Hana, hindi po siya nakalimot sa kanyang pangako sa Panginoon na ihahandog niya yung kanyang anak at hahayaan niya ng maglingkod ito sa Panginoon. At kaya po natin, may mga binitawan rin po tayo, tama. Naway hindi po natin makalimutan gaya ng hindi paglimot sa atin ng Panginoon. Amen. At may isa pa po tayong matututunan sa kanyang buhay, ang kanyang pag-alala sa kadakilaan ng Panginoon. Amen. After God granted Hannah the blessing of her son Samuel, she continued to give God praise. Amen. At ayun po, alam ko po na marami po tayong natutunan po sa buhay ni Hannah at naway may apply po natin to sa pang-araw-araw natin at naway maging buhay na rin po natin ang panalangin. Wala man po, may hinihiling man po tayo, may hinihintay man po tayo sa Panginoon or wala, naway maging buhay na po natin ang panalangin dahil ang panalangin po ay ating backbone. Kapag wala ang panalangin, tayo ay manghihina. Kapag wala ang salita ng Panginoon, tayo po ay manghihina. Kaya I encourage po everyone na maging buhay po natin ang panalangin gaya ng lagi pong sinasabi sa atin nila mami ng mga pastor po natin na hindi lang po tayo mananalangin kapag masaya tayo, hindi lang po tayo mananalangin kapag may gusto tayo sa Panginoon, hindi lang po tayo mananalangin kapag okay ang lahat at kapag hindi po okay ang lahat. Mananalangin po tayo palagi, araw-araw, gabi-gabi, or ano man yung mga occasion po natin, ano man po yung mga sitwasyon natin sa buhay, tayo po ay manalangin. Yun lamang po, to God be all the highest glory.